Naku mga ka-good news, napakalaking balita nito. Talagang hindi kayo makapaniwala nito na sumurrender na pala si Kibuloy kaninang hapon. At sa balita ko, ang humuli sa kanya or doon siya sumurrender ay Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin sa Army. Sa Army siya sumurrender at wala tayong detalye kung saan na detachment. Kaya dito sa bidyong ito ay bagamat napakaligaya ni Tore kasi magpalit siya mamaya. Of course, merong reward to eh. Merong cash incentives ito. Kasi successful yung kanyang misyon. Bagamat hindi sa kanya sumurrender pero ganun pa rin dahil sa sila talaga ang pumasok doon sa loob ng KOJC compound. Narito ang video, atin pakinggan at atin panoorin ng mabuti. Sabi na nag-surrender na si Kibuloy or nahuli. Ano ba yung totoo? Ano ba yung from your end, ano yung nangyayari po? Well, I was informed by the secretary that Mr. Kibuloy had already surrendered or nahuli na. Hindi ko alam ang details kaya kung pwede ba tanongin niya. Sir, may nakita kami na convoy of vehicles from KOGC hangar. Possible ba na nakasakay doon si Kibuloy? Well, of course, medyo, di ba, hindi naman ordinary yun eh. So, most probably, yun na ang nangyari siguro. I just don't know. I don't know the details yet. And I don't think I'll be authorized to release that. So, si Secretary Abalos lang ang pwede mag-confirm nitong lahat? Yes, yes. Hindi pa sure sir kung saan galing sa compound pa siya. Meron akong nabalitaan na sa hangar daw, sa hangar ng kanyang mga eroplano. Mukhang sasakay yata to si Kibuloy sa kanyang helicopter or sa kanyang private jet. Kaya nga lang ay nahuli. Sa may hangar daw ito sumurrender. Pero wala tayong eksaktong detalye. Siguro bukas maglabasan na ang mga detalye nito kasi ngayon ito'y top secret muna ito. Confidential ito na impormasyon ang makukuha natin kung ano lang ang inilabas ng social media. Okay, so dito first time makikita natin patawa-tawa na si Tore dito eh. Kasi merong sigurado yung informante ay may 10 million pesos na yun bukas. At of course, may balato yan si Tore, di ba? May balato yan kaya magpalit yun nga eh. Kaya kudos, congratulations sa PNP, job well done. Kudos sa inyo. General Tore kasi hindi kayo nagpapatinag kay Turon. O ngayon, ano nang masabi ni Calvo sa Senado? Di ba sabi ni Calvo, wala diyan? Wala sa compound. Sabi ni Robin Padilla, wala din. Sabi ni Turon, wala din. O ano ngayon? Ibelat sa inyo. Di ba? O patuloy tayo sa video. Well, ang nakita nyo naman galing sa hangar. So, Na after 2 weeks na paghanap sa kanya ay lumitaw na siya. it's a relief, malaking relief. Matulog muna ako. Bawi muna tayo na So, anong order mo sa mga pulis ngayon? Kasi nung nalaman na may nangyayari na sa Kaap, sa TUG 11, ay yung mga pulis high na moral makakauwi na po. Anong mensahe mo sa mga pulis na hindi bumitiw? Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan sa inyong sama-samang tulong sa mission ito. I do hope na kapit na. Thank you very much. At marami pa tayong trabaho sa future na gagawin. So, confirm na, na siya kasi Secretary Abalos, on air na sila ngayon? Well, kung yun nga nakita niyong si 130 ang pinagsakyan, well, most probably yun na yun. Kasi kinonfirm na rin ni Secretary Abalos. Pero sir, pwede niyo maipaliwanag yung mga nangyari kanina, like 1 p.m. na napakaraming pulis ang pumasok sa loob ng compound. Well, kanina we have our plans. After the Senate investigation, meron tayo ng magandang mga pagpapasiyahan ng panibagong trabaho. Well, I think it bore the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in KOJC. Pasensya na po kayo. Ito ay makaulaman. Ako nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon. Wala tayong seryosong sakitan na irreversible. So, I do hope na in the future naman, magkaibigan na ulit tayo. Sir, are you ready now for the strings of cases na ipafile daw sa'yo? Okay lang. It's part of the job.
Medyo Anong kaso ang ipapile dyan? Nahuli na nga eh. Kukunin na yan ng Amerika. Doon yan lilitisin sa Amerika kasi mas maraming kaso doon. Mas maraming karumal-dumal na ginawa si Kibuloy sa Amerika kasama yung kanyang mga pastoral na mga babae doon. Sa kaso niya sa Hawaii, nag-run siya ng child sex ring. Ibig sabihin mga bata yung ginawang prostitute doon. Kaya napakalaking kaso nito. Kaya itong pag-surrender niya ay siguro accepted niya na ang mga circumstances na mangyayari sa kanyang buhay. Kahit mamatay siya, maligaya naman siya kasi nakuha niya na lahat ng gusto niya, di ba? Heaven on earth yun ang kanilang dasal na ang Our Father in heaven is on earth. Ang heaven daw ay nasa lupa lang, kaya makalupa ang mga hangarin nitong si Kibuloy. Kaya dito magtatapos ang kanyang episode sa pagkakulong at pagkabilanggo ng habang buhay at balik muli sa dating estado ng buhay. yun ang isa na next phase ng ating paghahanda ngayon. Sir, pwede po paulit, paano nahuli sa kanilang seguridad si Apollo? Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito ng ating mga reporters, ulitin ko yung mga tanong kanina, kung wala pa kayo, ay may aeroplano ng dumating, Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. Dito po dumating. Dumating sa Davao. Top 11. Top 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles on convoy. Yeah, may Yan. convoy na nakita, sabi niya, di ba? Tapos it was led by our Abseyo. RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Yung pagkahuli ni, ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para, pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at in fairness to him, hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. At kung ang sumundo nito ay C-130, yan ay eroplano ng Army. Kaya sabi ng iba ay sa Army daw sumurrender ito. Galing Davao at ililipad ka agad papuntang Manila. Doon na sila magkikita ni BBM. Doon na sila magkikita yung kanyang inalipusta na presidente ni Yurak-Yurakan, si PBBM, ay magkikita na sila. Ngayon, tingnan natin kung makatingin siya sa mata ni PBBM. Kasi grabe ang ginagawa nila na pag-alimpusta sa katauhan ng PBBM. Grabe yung mga bangag-bangag version na yan. Galing sa kanya yan. Nagsusuho lang yan ng mga vlogger at mga trolls para para siraan talaga si PBBM kasi ang kanilang plano kasama ang kanyang kumpadre ay sila talaga ang maghari sa Pilipinas at sila yung mamumuno sa Pilipinas. Kaya nandyan na yung Inday Sara, nakapwesto na yan sa Vice President. Ang galing ng plano, parang chess eh. Kaya nga lang ay hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ayan, kitang-kita natin kahit Alice Go na huli na. Kibuloy na huli pa. Sino ba bang magtago ngayon sa mga kasama ni Kibuls? Okay, so marami ang yumaman ngayon na gabi. Yung nagturo kay Kibuls, 10 million. Plus yung 4 na kasama niya, tag 1 million yun. So merong 4 million. Merong 5 milyonaryo ngayon sa araw na ito. Dahil kay Kibuloy. Gracias. Gracias kay Kibuloy. At yumaman yung mga taong yun. At siguradong mga taong yun ay membro din niya na nagising na. Kaya naghudas sa kanya. Ayan tuloy.
Parang Antonio Luna lang na tinira ng kanyang kasama. Okay, patuloy tayo sa video. Kwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, matututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi niyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, Alright, maraming salamat. kudos sa lahat ng PNP na kasama ni Tory na nandyan. Hanggang ngayon pa yata, nandun pa sa Kingdom Come ni Kibuloy. At dahil kay Tory, dahil sa pagkalampag ni Tory sa lahat ng kasulok-sulukan ng Kingdom Come na yan, kung saan pugad ng mga ano pala yan, ng mga kung ano-anong plano ni Kibuloy sa underground, yan ang daming mga kwarto-kwarto ng mga babae. Kaya kung hindi kinalampag ni Tory ang kaloob-looban ng compound na yan, ang lahat ng sulok, ang lahat ng underground, hindi yun susuko. Kasi nasusukol na siya . Kasi binabarina na ni Tory ang anong mga dingding na konkreto na mayroong detection of heartbeat. Yung mga sahig na konkreto na may heartbeat detection, binabarina. Kaya ganun na lamang ang pagpigil ni Turon yun. Kasi natutumbok na kaya ano na talaga sila. Hysterical na yung mga membro para protektahan ang kanilang Diyos, na kung na Diyos yan. Kung Diyos yan, dapat lumipad na yan, di ba? Dapat tumagos yan sa lupa, nag-perform ng milagro. Ayan, bakit nagpahuli? Kasi tao lang yan, hindi yan Diyos. Kayo naman, sa QGC, magising na kayo at bumalik na kayo sa trabaho nyo at mabuhay kayo ng maganda sa awa ng totoong Diyos. At wag na kayong magsamba yan sa Diyos nyo na Diyos-Diyosan lang. Diyosan yan. Kaya medyo may ano ako dyan, hinanakit sa pastor na yan. Okay, so patuloy tayo. Inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOGC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabangayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. Tama. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive. Tama. At kung hindi dahil kay Tory, ay hindi sana mahuli yan si Kibuloy. At patuloy pa rin sana na nag-preach siya ng yung kanyang teaching pala sa Biblia ay baluktot talaga. Kaya sabi ni Brother Eli Soriano ay maling-mali. Talagang mali naman. Dahil yung vlog ko sa kabilang channel ko na Art Lover, ay naroon yung prayer na Our Father in Heaven ay binabaluktot niya at ipinasok niya ang kanyang pangalan para siya yung magiging Son of God doon sa prayer na Ama namin, Our Father in Heaven. Ay nako. Kaya gumising na kayo mga membro. Kasi wala na yan.
yung properties nyo, kukunin niya ng gobyerno. At maghanap buhay na kayo ng ayon sa inyong gusto. At huwag na kayong maglimos pa diyan kay Kibuloy. Iwanan nyo na yan kasi sinira niya ang buhay nyo. Nasayang ang inyong mga panahon, ang mga taon sa pagbibinta ng kung ano-ano para ilimos lang ibigay niyan kay Kibuloy na niloko kayo, na budol-budol kayo, na hypnotize kayo. Okay, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Kudos sa PNP, kudos kay Tory, kudos kay Abalos, at kudos sa AFP, at kudos sa ating Presidente PBBM. Mabuhay ka. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam. God bless us and God bless always the Philippines.